maligayang pagbabalik sa Room 666. Si Belen ay isang kasambahay at siya ang nag-iisang saksi sa karumal-dumal na nangyari sa bahay ng dati niyang mga amo. Ilang taon na rin ang nakalipas pero hindi pa rin ito nawawala sa kanyang isipan. May pagkakataong nakikita pa niya ito sa kanyang panaginip kaya takot na takot siya. Sa kanyang buong buhay, hindi sumagi sa isip niya na may mangyayaring hindi maganda sa bahay ng mag-asawang Deo at Len Ignacio. Dahil kahit hindi nabiyayaan ng anak ng mga ito, ay maayos naman ang kanilang pagsasama sa loob ng 30 years. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang dumating sa buhay ng mga ito ang 10 taong gulang na lalaki na inampon ni Mr. Deo mula daw sa isang bahay ampunan. Si Juan. Sa simula pa lang ay ayaw na ni Mrs. Len sa bata. Pinag-awayan ito ng mag-asawa at gusto sanang ibalik na lang sa bahay ampunan ng babae, pero ayaw naman ni Mr. Deo. Hanggang sa namatay ito sa isang aksidente at ang sinisi ni Mrs. Len ay ang bata. Malas daw ito kaya naging malupit ito kay Juan. Grabe ang sinapit nito sa kamay ni Mrs. Len. Walang araw na hindi ito sinasaktan kahit wala namang ginagawang masama. Binansagan pa itong Juan tamad kahit hindi naman totoo. Humina lang ang katawan ni Juan dahil sa pag-aabuso ni Mrs. Len. Kaya madalas itong nakahiga at hindi agad makasunod sa mga utos. "Bumangon ka dyan, tamad!" Sigaw noon ni Mrs. Len habang persahang ibinabangon mula sa pagkakahiga si Juan. "Kaya pala Juan ang pangalan mo ay dahil tamad ka, malas." "Tita Len, masakit po ang ulo ko. Masakit po ang buong katawan ko, sorry po." "Anong sorry? Wala ka talagang ginawang mabuti. Juan, tamad. Kaya minalas ang buhay namin ay dahil sa'yo. Pagbabayaran mo ang lahat, halika." "Saan po tayo, Tita Len?" "Sa bodega, ikukulong kita roon at ilang araw kang hindi kakain." Wag po, maawa po kayo sa akin." Umiiyak na nagmamakaawa si Juan pero parang bingi na walang narinig si Mrs. Len. Ginawa nito ang gustong gawin at ikinulong ito sa bodega na nasa labas ng malaking bahay at nasa isang bahagi ng malawak na bakuran. Sobra ang pagkaawa ni Belen sa bata pero wala naman siyang nagawa. Sinikap niyang paliwanagan si Mrs. Len pero nabigo siya. Pati sa kanya ay nagalit ito at malilintikan din daw siya kung makikialam pa. Gustong gusto niyang tulungan si Juan. Awang-awa talaga siya sa bata, lalo na kapag nagagawi siya sa may bodega at naririnig ang pag-iyak nito. At lalo na pag nagmamakaawa na pakainin na dahil gutom na siya. Sinubukan niyang dalhan ng pagkain si Juan pero nahuli siya ni Mrs. Len. Sinampal siya nito at binalaan na hindi lang iyon ang mararanasan kapag naulit pa. Ikatlong araw nang pasukin ni Mrs. Len ang bodega para alamin ang kalagayan ni Juan. Dahil hindi na naririnig ni Belen ang boses nito ay naisip niyang baka patay na, kaya nanatili siya sa loob ng bahay. Inabala niya ang sarili para mawala ang takot sa dibdib at maalis na din ang masasamang isipin. Mahabang oras ang lumipas. Nag-aalala na siya kay Mrs. Len dahil hindi pa rin ito bumabalik. Ni anino nito ay hindi niya nakita sa loob at labas ng bahay. Kaya naisipan niyang pumunta sa bodega. Lakas loob siyang pumasok doon. Mrs. Len? Narito po ba kayo? Juan, nasan ka? Naririnig niyo ba ako?" Maliwanag ang loob ng bodega dahil bukas ang ilang ilaw. Pero dahil maraming nakatambak na lumang kasangkapan ay hindi niya agad nakita ang mga hinahanap. Tuloy-tuloy pa siyang pumasok at laking gulat niya nang makita sa pinakasulok si Juan. Patalikod ito sa kanya na nakaupo roon at abala sa kung anong ginagawa. Juan, anong ginagawa mo dyan? Nasaan si Mrs. Len?" Biglang lumingon sa kanya ang bata. Napasigaw siya dahil puro dugo ang mukha nito, lalo na ang bandang bibig. Pati ang suot nitong damit ay nanlilimahid din sa mapula
at malansang likido. Sarap, sarap, sabi ni Juan na ipinakita sa kanya ang hawak. Hindi na ako magugutom. Nagtititili na siya dahil nakitang kamay ng tao ang hawak ni Juan na halos buto na lang dahil kinakain nito ang laman nun. Ibinaba niya ang tingin sa may sahig. Nakita niya ang wala ng buhay na katawan ng among babae na nakahandusay pala sa harap ni Juan at ito ang kinakain niya. Nagtititili sa tindi ng takot si Belen dahil sa kanya nasaksihan ni hindi sumagi sa isip niya na magagawang kainin ng hilaw ni Juan ang amo niyang si Mrs. Len dahil 3 araw itong ikinulong sa bodega at hindi pinakain. Nang tuluyan itong humarap sa kanya ay tinitigan siya ng nanlilisik na mga mata. Sa kanya ipinihit ang katawan. Mabilis siyang tumakbo palabas sa bodegang iyon. Saklolo! Nanginginig ang boses at buong katawan na sigaw niya nang nasa bakuran na. Nagtatalon siya at sinapo ang magkabilang pisngi. Pakiramdam niya ay namamanhid na siya. Bigla siyang napalingon nang may narinig siyang umaatungal sa likuran niya. Muli siyang napasigaw sa takot nang makita ang dugoong si Juan na nakalabas na rin sa bodega. Halos madapa siya sa pagtakbo papasok sa likurang pintuan ng mansyon ng amo niya. Hindi siya maganda ugaga sa paglak ng gate habang humahagulgol. Ngayong nasaksihan niya na mistulang halimaw na kumain ng tao ang 10 taong gulang na lalaki na inampon ng nasawing si Mr. Deo ay lubusang napawi ang awa niya rito. Awang binunga ng pang-aapi at pagmamaltrato ni Mrs. Len dito. Sinapu niya ang sariling dibdib. Bakit ganun si Juan? Bakit niya kinain si Mrs. Len? Para sa kanya ay hindi sapat ang pagkagutom ng normal na tao para pumatay at kumain ng kapwa-tao. Ano at sino nga ba si Juan? Dahil naawa si Mr. Deo sa batang lalaki na pinagkukumpulan sa bangketa ay kinuha niya ito. Napadaan siya roon at napansin nga niyang maraming tao. Nang mag-usisa siya ay narinig niya sa usap-usapan na naliligaw ito. At ayon sa mga nagmamalasakit ay wala itong muwang sa paligid. Halatang hindi sanay sa kinaroroon ng lugar dahil sa kasalukuyan nitong edad ay hindi marunong tumawid. Kaya nga pinipigilan daw ng mga tao na umalis sa lugar na iyon at dahil baka mapahamak ang bata. Inako niyang pamangkin si Juan. Ang paliwanag niya ay taga-probinsya ito at ngayon lang nakarating sa Manila. Nawala ito sa kanyang paningin kaya naligaw. Wala namang pumigil sa kanya nang akayin ito papunta sa kotse niya. Sigurado ka bang ayaw mo nang bumalik sa sinasabi mong malayong bayan nyo, ha Juan? Opo, sobrang hirap po ng buhay doon. Kaya lumayas ako. Tsaka na po ako babalik doon kapag mayaman na ako. Natuwa si Mr. Teo sa pananaw ng batang ito. May pangarap sa buhay. Kaya plano niya itong tulungan. Tutalay, hindi naman sila biniyayaan ng anak ng asawang si Len. Aampunin na kita, Juan. Iuwi kita sa bahay. Pero ang sasabihin natin ay galing ka sa isang bahay ampunan, okay? Hindi natin ipapaalam ang totoo na napulot lang kita. Baka kasi hindi ka tanggapin ng wife ko kung malaman na sa bangketa lang kita napulot. Sa inyo na po ako titira, Tito Deo. Oo, ituturing kitang anak. Pag-aaralin. Tutulungan kitang matupad ang mga pangarap mo. Basta, magpapakabait ka lang, Juan. Opo, pangako po. Hindi talaga niya inaasahang pag-aawayan nila ni Len ang pag-ampon kay Juan. Ewan kung bakit laking tutol nito sa ginawa niya at sa harap-harapang sinabing hindi matatanggap ang bata. Pilit nitong ipinababalik ito sa bahay ampunan na hindi naman niya magawa dahil napulit lang ito sa lansangan. Pinanindigan niya ang desisyon. Galit na galit man ang asawa ay kinupkop pa rin niya si Juan. Pero pagkalipas ng 1 buwan ay namatay naman siya sa isang aksidente. Mrs. Len, hindi naman po kasalanan ni Juan ang pagkamatay ni Mr. Deo. Sabi ni Belen sa kanyang amo. Wag po siya ang sisihin niyo.
Maawa naman kayo sa kanya. 3 araw na po siyang nasa bodega at hindi kumakain. Baka po kung ano na ang nangyari sa kanya. Dinuro siya ni Mrs. Lynn. Pakialamera ka talaga no? Di ka ba nadala sa sampal ko? Dahil sa pakikialam mo dati, ha Belen? Naawa lang po talaga ako kay Juan. Hindi ko na po naririnig ang boses niya. Baka malas ang Juan na yan. Kaya dapat lang pagsisihan niya ang pagtungtong niya dito sa bahay ko. Paano po kung namatay na siya sa bodega? Dahil napaisip si Mrs. Lynn sa sinabi ni Belen, ay pinasok niya ang bodega upang alamin ang kalagayan ni Juan. Pagpasok niya sa loob ay muntik na siyang mapasigaw sa pandidiri nang makitang ang batang lalaki ay kinakain ang isang daga. Napatingin ito sa kanya nang maduwal siya. Nang makilala siya ay nanlisik ang mga mata nito at galit na ibinato ang hawak ng natitirang bahagi ng daga. Pagkatapos ay tumayo at mabilis siyang nilapitan. Masama kang tao, sigaw ni Juan na hinawakan siya sa kamay. Napakasama mo. Napasigaw siya nang kagatin nito ang braso niya. Pinagahampas niya ito ng isa pang kamay. Lalo naman nitong idiniin ang pagkakakagat sa kanyang kamay. Dahil na rin sa galit na nararamdaman ng bata. Humagulgol siyang nagsisisigaw at nagpumilit makawala pero nabigo siya. Halos himatayin siya nang makitang sumabog ang dugo sa braso niya dahil natuklap na ang bahaging kinagat ni Juan na sinundan pa ng isang kagat. Bumagsak na siya sa sahig pero hindi pa rin siya nito binibitawan. Naramdaman niyang hinihila na siya nito sa pinakadulo ng bodega. Nang pabagsak siyang binitawan ni Juan ay sinubukan niyang tumayo para tumakas pero naging mabilis ito. Kasunod ng paghawak nito sa magkabilang niyang balikat ay sinunggaban niya ang leeg ni Mrs. Lynn. At dahil sa halos maputol na iyon ay tuluyan na siyang namatay. Ngumiti si Juan. Lumarawan sa mukha nito ang matinding katuwaan. Tsaka nito ay pinagpatuloy ang pagkain sa katawan ni Mrs. Lynn. At iyon ang kahindik-hindik na inabutan ni Belen nang pumasok sa bodega. Dahil naisipan ni Belen na tawagin ang guard ng village at ipinaalam ang masamang nangyari sa mansyon ng kanyang amo, ay nakasalubong ng security guard ang tumatakbong si Juan na sariwa pa ang dugong nakapulapol sa katawan. Agad na naalarma ang guard sa nakitang itsura ng bata. Itinigil nito ang sinasakyang motorsiklo at agarang bumaba roon. Hinugot ang baril na nakasuksok sa kanyang bewang at itinutok dito. "Huwag ka nang tumakas, sumama ka sa akin." Hindi kumilos si Juan pero malikot ang mga mata. Wari inihahanda nito ang sarili. Inahakbang naman ng guard ang mga paa papalapit dito. Isang dipa na lang ang kanilang pagitan nang lumundag ang batang aswang para lapain ito. Napasigaw na lang ang guard nang bumagsak sa semento at sinakmal ni Juan ang leeg nito. Napasigaw sa takot at pagkagimbal ang mga taong nakasaksi roon. Ang ilan ay nagtakbuhan palayo pero may mga naiwan na nagawa pang mag-video gamit ang cellphone nila. At ang isa roon ay nagawang sunggaban ni Juan nang iwan ng wala ng buhay na guard. Nasaksihan naman iyon ng 2 pang village security na nagro-robing kaya mabilis na bumaba sa service ang mga ito. Pagkatapos ay bumunot ng baril at pinaputukan ng sunod-sunod ang batang aswang. Nakakapangilabot ang malakas na pag-atungal ni Juan dahil sa sakit na sanhi ng mga bumabaong bala sa katawan nito, hanggang sa bumalagta ito na wala ng buhay katabi ng lalaking duguan din dahil sa paglapa nito. "Diyos ko po," bulong ni Belen na nangangatal pa rin sa takot. Ano na kaya ang nangyari? Nasaan na kaya si Juan? Tumawag ng pansin sa kanya ang nag-flash na breaking news sa telebisyon. Napukaw ang atensyon niya at tinutok ang mga mata sa screen kung saan nagbabalita ang isang reporter. Mahirap paniwalaan pero marami ang nakasaksi sa karumal-dumal na ginawa ng batang aswang o halimaw na nakapasok dito sa village sa Quezon City.
Naghatid ng matinding takot sa mga residente dito ang pangyayari, pero ang pahayag ng mga otoridad ay wala na silang dapat alalahanin dahil kumpirmado na daw na patay ang nasabing halimaw o aswang. Napahagulgol siya ng iyak. Patay na pala si Juan. At doon ay tumatak sa isipan niya na ang batang ampon na si Juan ay talagang wala pala sa lahi ng mga aswang. Dahil hindi naman ito kakain ng buhay na tao kung normal itong tao. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya kung saan talaga galing o natagpuan ni Mr. Deo ang ampon na si Juan. Ano ba't nanatili ang takot sa kanyang dibdib dahil hindi mawala sa utak niya na baka may kasama pa ito na nasa paligid lang at naghihintay ng pagkakataon para umatake at maghasik ng lagim.